Now, etong malaking problema dito, Hepe. According to them, ilang beses ka nang pabalik-balik? Bali, 6 days na po. 6 days. Ilang beses ka na? 5. Ikaw? 3. 6. Ito, Hepe, may mga hanap buhay. At malaking damage sa kanila na yung motorsiklo nila, 20 days naka-impound. And ito, without bias, may ebidensya naman kami. I do not know kung staff mo or tao mo or somebody from the LGU nine-negotiate. Magkano daw ay babayad? 2K po. 2K? Bawat isa. Welcome back sa ating part 2 patungkol nga dito sa magbabarkadang nagiinuman na tinikitan kagad ng traffic violation kahit hindi pa sumasakay sa motorsiklo. This time around, hinarap nga ni Congressman Busita ang hepe nila na siyang nagbalita sa social media ng kanilang maling paghuhuli. At mairilis kaya ang kanilang mga motorsiklo na na-impound na ng ilang araw sa impounding area. Kaya mga brad, panoorin na natin ang buong video. Isa lang. 5 kayo. Opo. Ano itong nakasulat na 1,500? Yun na po yung babayaran dapat namin. Sir, Ang kwento ninyo, nagiinuman kayo doon sa lugar. Apo. Tama? Apo, aminado po kami dun sa Aminado kayo. ginagawa namin. Nadatnan kayo ng enforcer, sinuli kayo. Apo, pinuntahan po kami, diretso na po, hiningihan kami ng ORCR, then license. Then Tapos ticket na po sinabi, agad. reckless driving, driving under the influence of liquor. Ano pa? Dito po sir, naglagay po sila dito sir ng overspeeding. Overspeeding. Ay, nagiinuman kayo, di ba? Apo. Ba, Nakaparking po yung mga motor namin sa taas ng nako. gato. Ako, 100% Brother Matt, naniniwala sa kanila. Dahil mismong post ng hepe ng traffic, Brother Matt, tumutugma sa statement nitong mga riders. Tapos kung December 3 kayo nahuli na impound ang motorsiklo, ngayon ay December 23. 20 days na. May tanong, naghahanap buhay? Apo. Saan? Sa Rionan Electric Philippines So, Corporation. 20 days ka nang naperwisyo, wala kang motor. Apo. Ikaw, nagtatrabaho. Ha? O di, naperwisyo ka. Wala kang nagagamit na motor. Ano? Alas po. Ikaw, Sa Advance Energy po. ganun din. Service mo yon. Ikaw, Rionan po. nagtatrabaho ka rin. Kung kayo sasang-ayon sa akin, hindi ko kayo pinipilit, ayusin natin to. Tapos, magsasampa tayo ng kaso. May abogado tayo. Okay lang po sa amin. Gawa po ng naperwisyo po. Tama. Good afternoon, brother. Saka sir, nakailang balik na kami sir dito. Mga nakailang beses na bumalik? Ako po sir, 6 na po. Sila 6 na balik na ikaw. Ikaw, Halos, ano, 5? Ay, ikaw 3, tapos kami Tatlo. po 5. 5. Kasi pinapalo up po namin talaga. So, ang dami na nandan nyo sa kanila. Okay lang sana na maperwisyo kayo kung tama ang pagkahuli. Apo. lang sabi sir, bumalik lang sa tawag daw. Antay na daw Balik. po ang tawag ni Chief. Yun lang daw po ang palagi po nila sinasabi sa Ang amin. hindi naman tayo nang huhusga sa kapwa, Brother Matt. Ang aking nakikita, naghihintay ng areglo. Apo. May nagsabi ba sa'yo, nag-message na ganito na lang bayaran mo? Meron ba? Meron po. Nandun na rin Meron? po yung evidence namin. Sa'yo, magkano ang hinihingi? Lahat po kami tag-tutukin. Tigto 2,000. Isang, Tapos, isang okay number na. lang po ang kinontak nila, tapos magsabi na lang daw po. Sa akin po yung nang Sa kanya po unang tumawag po. Sandali, Tapos tumawag nag-text po. May tawag pa? Una po tumawag. Na-record mo? Hindi po kasi di naman po alam niya na yun Ito, po. may number siya. Yan. Ay, tama yan. Very good. Tapos ito po sir, nakapangalan. Taga-munisipyo daw po siya. Pero nung tinanong po namin sir, hindi po kilala. Hindi, pwedeng yan ay asset nung Oso. nandito sa enforcement unit. Kasi kung hindi sila kasali dyan sa anomalya na yan, di dapat nirelease na yung motor ninyo. At sinasabing may mumultang 1,500,
ipagpalagay kung naniniwala silang tama, Brother Matt, yung kanilang ginagawa. Dapat hindi na inabot ng 23 days, 20 days. Oo nga po. Yun po ang binabalik Dapat po namin. binayaran na yung multa, na-release na. Opo. At hindi naman namin kayo tutulungan kung tama ang kanilang ginagawa laban sa inyo. Yung isa nga po namin sir, kasama ng... Nag-arkila na po ng motor Magkano? park Macau. Kasama po yung 11,500. down payment. Huwi lang po ng... Makauwi lang po. Kung hindi ko gawa po ng kailangan. Kailangan yan, may resibo siya, sabihin Meron mo. naman po. Magdidemanda tayo kasi pag pinayagan natin ang mali, mauulit-ulit, kawaawa ang biktima. Malinaw yon, ha? Wala naman kayo dapat ikatakot. Dito tayo, sir. Dito. Good afternoon. Kumusta? Good afternoon po. Ito, sasamahan ko lang. Upo mo na. Opo kayo, riders. Parahin mo muna si ano? Si boss. Thank you, brother. Yes, sir. Yes, sir. Maganda nandito si Kap. Sa ano, nakita tayo sa Manong. Oy, si. Nagko-picture ako sa'yo. Parang mas bata ka pa sa akin. Mas natatandaan mo eh. Nga pa. No? Siguro mga 1 month ago na. Hintayin lang natin si Hepe. Kaya po namin nire-record, binibideo, Apa. para aware yung law enforcement natin, personnel, and the motorists. Ano ba yung mali? Ano ba yung tama? Tama po. Para unti-unti yung maling ginagawa ng Nagkaalaman enforcement, may tama. Kawawa naman yung katulad nila. Chief, good afternoon. Good afternoon. Sensya ka na, 23 December ngayon. Okay lang. Half day, pero dahil si Kap ay pumunta sa'yo, Oo. blessing sa inyo. Brother, ito public service, public awareness, advocacy. Umpisahan ko na, Chief. Okay. Actually, 5 ito eh. Opo. Yung isa, umuwi ng Bicol, nagrenta ng motorsiklo, magkano? 11,500 po. 11.5. Point by point tayo para mas malinaw. Nire-respeto natin ang POSO, Enforcement Unit ng Binyan. And as advocates, kami, hindi namin pinapatulan yung sumbong na baseless at talagang may paglabag. Ang aligasyon nila, nag-iinuman sila dito sa isang parte ng Binyan, which is may nabanggit na Timbaw. Opo. Okay. Ang sabi nila, nag-iinuman sila doon. Dumating ang enforcers mo. Hinuli sila. At sila ay tinikitan, reckless driving, driving under the influence of liquor, overspeeding, may others pa. Nakapublic naman, Hepe, yung iyong post. Basahin ko, Hepe, yung post mo. Timbog ang 5 katao sa ginagawang racing ground ang bahagi ng Timbaw Road malapit sa Calax. Naabutan pa ang kanilang inuman session sa lugar at hinihintay mawala ang mga dumaraan bago magpaharurot at mag-exhibition. So base dito, totoo ang kanilang sumbong. Nagiinuman sila. Questionably, Hepe, ang charge ng enforcer mo. How come na ma-charge sila ng reckless driving? Hindi sila nagmamaneho that time na mahuli. So walang reckless driving. Pangalawa, wala hepeng driving under the influence of liquor. Yung overspeeding, wala. Kasi yung sinasabi nilang nagiinuman at yung post mo, eksakto, 100% tugma. Now, etong malaking problema dito, Hepe, according to them, ilang beses ka nang pabalik-balik? Bale, 6 days na po. 6 days. Ilang beses ka na? 5 po. 5. Ikaw? 3 lang po. 3. 6 po. 6. Ito, Hepe, may mga hanap buhay. At malaking damage sa kanila na yung motorsiklo nila, 20 days naka-impound. And
ito, without bias, may ebidensya naman kami. I do not know kung staff mo or tao mo or somebody from the LGU nine-negotiate. Magkano daw ay babayad? 2K po. 2K. Bawat isa. Walang negotiation. Siyempre, bawal yun. Brother, may ebidensya kami. Hindi tayo pwedeng magsalita Correct. ng para lang makapanira. And pag pinagbangga-bangga mo, hepe, yung insidente, talagang may masamang motibo. Bakit? Ipagpalagay, hepe, tama ang apprehension ng tao mo. Di dapat unang balik pa lang nila o magbayad ka, 1.5. So, we are here with respect sa iyo. Siguro magkakaintindihan tayo na yung alegasyon nila at yung post mo, totoo, na walang reckless driving, walang driving under the influence, walang overspeeding, walang other violation. Dahil nung nahuli sila, nagiinuman. Sa pagpapatupad ng batas, hindi pwede tayong mag-assume, hindi pwedeng mag-speculate. Sa ngalan ng public service at ng tamang pagpapatupad ng batas, dapat i-release itong motorsiklo nila. Colonel, unang-una, ganito yan. Unang-una, yung allegation kasi nila, kasi pare-pareho tayong wala doon sa situation, di ba? Yung tama naman yung sa'yo na dapat kapag meron tayong dapat patunayan, sa ngalan ng paglalahad ng tamang ebidensya, dapat yan ay merong mga footage, merong patunay para sa pagbalanse natin. Kasi yung pinagmulan yan, Colonel, para lang sa clarification, talagang may tipster. Naiintindihan ko dahil dati akong pulis. Pwedeng sabihin natin na totoong sila drug racers. Correct. Pero yung narrative nila at narrative mo hindi papasa ito. Are you saying na chismis lang yung post mo? Kasi pag sinabi mo, hepe, na, ay sir, sorry, we have to conduct investigation. Kasi sabi ng mga bata ko, nakasampa sila sa motorsiklo, tumatakbo ng mahuli. Kailangan magpakalalaki ka, hepe, bawiin mo ito. Yung pagdating kasi sa narrative ng story, gaya na sinabi ko sa iyo, nakita nyo naman, plain ang aking post. Ang post ko ay hindi pwedeng pasinungalingan kasi nasa gobyerno tayo eh. Ang ibig ko sabihin dyan, Colonel, ganito kasi yun, may tip kaya nagkanda. Ang pagkakamali dyan ng tao, kung meron talagang pagkakamali, unang-una, na-quote by the act. Yun yung karugtong na sasabihin ko. Karugtong, kasi may tip eh. Yung sinasabi nila, tugman-tugma sa Tama. statement mo eh. Tama. Oh. Ang linaw eh. Nahuling nagiinuman eh. How come na matcha-charge sila ng overspeeding? Driving under the influence of liquor. Ay sabi mo, quote and act. So, magkakaroon tayo ng argumento kung sasabihin mong, Colonel, we have to conduct further investigation kasi napaniwala lang ako ng mga tao ko. Yung post ko na yan, hindi ako sigurado. Pero ang linaw, hepe. Yes, tama. Ang linaw eh. Kaya nga ako, very brave, humarap sa iyo eh. Correct. Dahil yung statement nila, pinagtibay ng statement mo. Oh. So with that, 100% ako naniniwala lahat ng violations sinards mali. Kaya dapat i-release ang motorsiklo nila with respect to your sir. office. At dapat talaga, sir, naka-release na yan. Lumalabas, tumitibay yung aligasyon na may nagne-negotiate sa kanila. Hindi, yun Why? hindi pwede. Why? Kung walang negotiation, the first day pa lang punta nila, release na ang motor. O iyo, bayaran mo ito. Hindi Oh. pwede ang negotiation. Sino ang nag-negotiate sa inyo? May number lang po, tumawag muna po sa kanya. Tsaka po, doon na po May humaba number, yung- pero hindi muna natin ilalabas. Apo. Kasi Yun ang mali. may gagawin pa tayong kasunod. Kawaawa naman sila. And ako, hepe, kilala mo ko. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Kasi wala naman akong mukhang ihaharap sa'yo kung parang binabarako kita. Dahil mali naman talaga na babarakuhin kita. Wala sa prinsipyo natin yon. Ang ikinakasakit lang ng kalooban ko, kawawa yung mga ganitong tao. Actually, Colonel, to be honest, hindi ko alam na hindi pa nare-release yan. Ang sabi ko talaga, Colonel, sa tao ko, lahat ng nakakompromise
alisin nyo na, magpapasko. May burden sa damdamin ng mga yan. Hahabulin namin yung danyos doon sa mga riders, especially yung umuwi ng Bicol. Nagrenta ng motor, 11,000. And our intention here is to correct yung maling ginagawa ng tao natin. Katulad yan, kawawa itong mga to. Kaya bumili ng motorsiklo, inconvenience sa kanila yung mag-commute. Itong ticket talaga, last ako ang touch nito. Last touch ko to para pirmahan yan. Kasi ang ginagawa ko dito, Colonel, lalo na kapag katulad niyan, ini-inform natin saan galing ang buhay, anong background niyan, dinidiscountan ko pa yan. Kahit na siyempre, hindi Actually, salamat sa nabanggit mo. Pero pag ako ito at tanungin, kaya naghihirap tayong mga Pilipino malambot. Pag ako tatanungin mo, Hepe, kung anong dinidikta ng ordinansa, kung anong dinidikta ng batas, yon, walang discount. Ayun lang, sa akin kasi meron nun. Ay, huwag na kayong magbigay ng discount. Itama na lang ang trabaho ng mga tao mo. Masaya na ang mga motorista. Ang mangyayari pagka ganun. Going back, hindi naman kita oobligahin kasi wala ako sa posisyon na magdikta. But, base sa mga ebidensya, base sa post mo, on behalf of the riders, nire-request ko, i-release ngayon yan. Eto na yun. Wala. Wala na, inano ko na talaga lahat yung... Wala Okay na. Tinawagan ko na rin po yung nasa impounding. Sige, sige. Nakatimbre na daw. Thank you. Sige. So, ayan, ang Colonel. Paul Namoro. Namomoro ka yata. Alan Raimundo. Aljun po. Aljun. Okay. Raimundo. Judel. Palaminate na. Peter Divesa. Saan, sir? Itong kay Edgar. Yun yung sa wala. Sinong kukuha? Siya na. Sige. Pasalamat kay Hepe. Maraming salamat po, Chief. Supposedly, wala ka na dito sa office. Pero nandito ka. Pero Brother Matt, naniwala ka na sa akin. Meron akong special gift from God na alam ko yung positive na lakad at magne-negative. Imagine, half day lang sila pero Update. di ba? Update. Babiyahe pa sila ng Bicol. Inihintay yung motorsiklo Pero nila. taga saan kayo? Mga Taga Bicol taga po saan kami kayo? lahat. Nung nandun kayo, hindi kayo mga taga Timbaw. Hindi po. Taga Loma po kami. Nagbo-board lang po kasi kami dyan para pumalapit sa company. Opening salvo namin sa January 2026. Magsasampa kami ng kaso. Mabait ako, Hepe, pero pagdating sa batas, gusto ko mabagsik tayo. Para masupil, magbago. So, maganda, makaalis agad tayo. Para Apo. masaya. Baka makabiyahe po mamaya madaling araw. Hepe, samahan ko na sila sa impounding. Picture ako na po kayo nasama-sama po. Okay, sige, with Hepe. Right po, 1, 2, 3. Next one. Okay po, next po. Okay, 1, 2, 3. Saba po. Last one po sa akin. May request ako kay Hepe at kay Kapitan. Ganito. Okay po. Hindi ito Okay. politika, Hepe. Ang symbolism nito, basta tama, kampi-kampi tayo. Thank you. Sige. Pasensya. Salamat, ha. Tabi-tabi na lang, ha. May Baba kayo. Asan yung in charge dito? Saan nag-i-stay? Brother, ikaw in charge? May order na yung release ng motor nila, ha? O, dyan na lang. Sige. Tabi-tabi. Brother, balita. Ito po yung tumawag ko sa inyo. Anong problema mo? Ang sa akin naman po, nakarehistro po yung motor ko, may lisensya din po ako, kompleto po. Tapos, ang ginawa po, ang violation ko po yung sa power pipe po. Ang ginawa, di ba po, Sinukat ba yan? hindi po ginamitan ng decibel ko. Taga saan ka? Sa ano po ako na-aware, Santa Rosa po, pero sa
Kailan ka nahuli? Linggo po. Nung kinakausap ko po yung naniket, ba't po nila i-impound? Dapat po ticket lang. Ah. Tapos kung sakaling mali po yung pipe, dapat yung pipe lang po. O, tama. Hindi po nila po ako kinausap, tumalikod na po, tapos impound daw po talaga. Bilisan nyo, mainit. Sir, Thank you. Okay yung apat, makinig kayo ha. Kung may pangarap kayo sa buhay, ito ang tatandaan nyo. 1. Huwag magpapatakbo ng sobrang bilis. Dahil kapag mabilis ang takbo mo, nagka-problema, malamang mamamatay ka. Okay? Number 2. Huwag sasakay sa motorsiklo na walang helmet. Dahil kapag wala kang helmet, maayos ang takbo mo, nasabitan ka na ibang sasakyan, natumba, mas matigas ang semento kaysa ating ulo. Kaya kapag wala kang helmet, nagmumotorsiklo ka, pwedeng buhay ka ngayon, bukas mamamatay ka. Malinaw. Pangatlo, ang ating opisina 24 oras bukas. Isa lang ang pamantayan ha. Basta tama, kampi-kampi tayo. Malinaw? Malinaw po. O sige, mag-ingat lagi. Maligayang Pasko, brother. Merry Christmas. Okay. Sige. Balikan agad yun sa tropa ha. Okay. Liga. Inimpound ng bata mo yung motorsiklo niya at allegedly open muffler. Parang wala naman tayong ordinansang ganon. At saka hindi sinukat ang muffler nito eh, basta inimpound lang. Ay, oo. Paano i-advise natin dito? Kawawa naman to. Hindi pwedeng hulihin yan, hindi pwedeng i-impound yan kung may lisensya yan eh. Kaya nga, Hindi pwede. Hindi pwede yan. nandito hepe, naka-impound na. Papuntahin ko sa office mo at ipa-Christmas natin yung release ng motor. Kawawa naman. Magbibigay ako ng instruction sa kay admin ko. Papatawagin ko dyan sa impounding. Okay, itong rider mag-stay lang dito sa impounding. Tama ba? Yes kong. Antayin lang ang tawag ni admin. Okay, hepe, maraming salamat. Okay kong. Okay, bye-bye. Kausap ko si hepe. Mali ang ginawa ng huli dito. Sinasabing loud pipe, hindi naman sinukat ang muffler. Pangalawa, brother, walang ordinansa na nag-uutos kapag may problema sa muffler, impound. May lisensya naman siya. Ngayon, kausap ko na si hepe. Tatawag si admin, magbibigay ng order sa inyo na i-release ang kanyang motorsiklo. Kaya bale, hihintayin nyo lang yung advice ni admin. Sige po. Okay? Brother, may number kayo ni Brother Matt. Malaman ko ang resulta bago mag alas 5. Malinaw? Mayroon akong verbal request sa inyo ha. Pag may utos si admin, i-release ang motorsiklo, kailangan nakasapatos ang magmamaneho. Tapos may helmet sila pareho. Okay? Yung bang muffler nila saan napunta? confiscated ako sa office. Nasa office. Oh brother, mali yung ginawa sa inyo. Hindi sinukat ang sound level ng motorsiklo. Okay? Kaya malinaw, mali ang pagkahuli sa inyo. Ikalawa, in-impound ang motorsiklo. Kaya after Christmas, pupunta kayo sa opisina ng Happy ng Poso Binyan, i-claim natin yung muffler. Bakit? Kasi mali ang huli. Malinaw? Okay? So, kumuha ka ng, kung ikaw magmamaneo, may lisensya ka. Magsapatos ka, kumuha kayo ng 2 helmet. Meron po. May verbal request ako sa 2. Hindi ko kasi pwedeng utusan dahil hindi ko naman sila tao. Kailangan marirelease ang motorsiklo nyo, may helmet kayo, at bilang ikaw ang magmamaneo, nakasapatos. Okay? O sige. Brother, hintayin nyo lang tawag ni Hepe ha. Salamat. Okay. Okay. Hindi pala. O, ingat ha. Brother, thank you. Nagasaan ka, brother? Ano? Kaya pala yung kulay. Brother, ganyan ba? Di ka nag-iisa, basta't nasa tama may kakampi ka.
sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili